Imagine sa isang umaga na paggising mo ay biglang lumubog na ang buong Florida sa Amerika. Naging tila isla na ang San Francisco at sumama pa rito ang unti-unting paglubog ng napakaraming coastal cities, kabilang na ang Metro Manila sa Pilipinas. Nakakatakot isipin, pero posible itong mangyari kung hindi natin mapipigilan ang patuloy na pag-init ng ating planeta at ang pagkatunaw ng yelo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang tatalakayin natin sa video na ito, at kung interesado ka sa ganitong mga kwento at kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Marahil ay narinig mo na ang mga balita tungkol sa global warming o pag-init ng ating planeta at kung paano unti-unting natutunaw ang Arctic ice. Walang duda, umiinit nga ang Earth. Tumaas na ng 1.1 degrees Celsius ang average na temperatura nito mula noong 1880. At ito pa ang matindi, 16 sa 17 na pinakamainit na taong naitala sa kasaysayan ay nangyari mula 2001 pataas. Maging ang NASA ay nagpahayag na 95% ang tsansang ang pag-init na ito ay dulot ng mga aktibidad ng tao mula pa kalagitnaan ng ika-20 siglo. At 97 sa bawat 100 climate scientists na aktibo sa paglalathala ay sumasang-ayon na malaki ang papel na ginagampanan ng tao sa nangyayaring pag-init. Dahil sa pag-init ng Earth, dahan-dahan na ring natutunaw ang yelo sa iba't ibang dako ng mundo. Mula sa Greenland hanggang sa Antarctica, hanggang sa maliliit na glacier sa matataas na bundok. At tulad ng inaasahan, kapag natunaw ang mga ito, nadaragdagan ang dami ng tubig sa mga karagatan na siya namang nagpapataas ng sea level. Noong 19th century, tumaas lang ng halos 6 cm ang sea level, ngunit sa buong 20th century, umakyat ito ng 19 cm, higit triple. At ayon sa NOAA, maaaring tumaas pa ito ng hanggang 2.5 meters pagsapit ng taong 2100. Kung mangyari ito, mapipinsala ng husto ang napakaraming komunidad, lalong-lalo na ang mga bansang binubuo ng maliliit na isla. Ang Maldives, Marshall Islands, Kiribati at Tuvalu, halimbawa, ay lubos na nanganganib. Kung tuluyang lumubog ang kanilang mga lupain, mawawala sila sa mapa. Lahat ng kanilang mamamayan ay kailangang lumipat o matransfer sa ibang bansa. At dito magsisimula ang krisis kung saan magkakaroon tayo ng daan-daang libong tao na biglang nawalan ng estado. Ayon pa nga sa mga pagtataya, maaaring umabot sa 150 milyong katao ang magiging climate refugees pagsapit ng 2050 at posibleng lumobo ito sa 2 bilyon pagdating ng 2100 kung saan halos 18% na ito ng buong populasyon sa panahong iyon. Pero mas nakagugulat pa ang worst case scenario. Isipin mo kung matutunaw ng buo ang lahat ng yelo sa mundo, kasama ang mga yelo sa Antarctica, Greenland at lahat ng glacier. Aakyat ang sea level ng halos 68.3 meters. Bagaman aabutin pa ito ng mga 5,000 years, batay sa kasalukuyang rate ng pagkatunaw ng yelo, maaari nitong baguhin ang heograpiya ng ating planeta ng husto. Halimbawa, sa North America, mababaha ang Vancouver, Seattle at Portland. Kasama pa ang halos buong San Diego at Los Angeles. Ang San Francisco ay magiging isang isla, habang ang San Jose ay masasalanta ng mga alon. Mas lalawak pa ang San Francisco Bay ng sobra, kung saan kaya nitong lunurin pati ang Sacramento. Samantala, papasok ng labis sa lupain ng California ang tubig galing sa Gulf of California, kaya posibleng maging coastal city na ang Palm Springs. At kung pupunta naman tayo sa East Coast, lulubog din ang Corpus Christi, Houston, New Orleans, halos buong estado ng Florida, pati Key West at Miami, gayon din ang buong Delaware, karamihan ng Long Island, at syempre ang mga lungsod ng New York, Philadelphia, Baltimore, Washington DC at Boston. Kung iisipin, napakalawak ng magiging epekto. Parang buburahin sa mapa ang halos buong Atlantic seaboard. Sa South America, hindi rin makakaligtas. Magkakaroon pa ng 2 malalaking inland seas na lulunod sa maraming lupain sa kontinente. Lahat ng nakatira sa Buenos Aires, Montevideo at Rio de Janeiro ay mauuwi sa paglubog. Patay ang mga mahahalagang sentro ng kultura at ekonomiya. Papunta tayo sa Europa, posibleng ito ang isa sa pinakamalubhang tatamaan. Tuluyan ng maglalaho ang buong Netherlands sa ilalim ng dagat at halos lahat ng Denmark ay wala na. Kalahati ng Belgium ay mawawala. Magiging mas maraming pira-pirasong isla ang dating British Isles at lubog na lubog ang London sa ilalim ng dagat. Ang Northern Germany, kasama ang Berlin, ay babahain. Sa Italy, mawawala ng tuluyan ang Venice, na sa ngayon ay ilang pulgada na lang ang taas mula sa dagat, at matagal nang tuluyang aagawin ng Adriatic Sea. Magiging lubog din ang Istanbul sa Turkey. Ang Crimea ay magiging Crimean Island,
habang magdudugtong ang Black Sea at Caspian Sea. Dahil dito, hindi na magiging landlocked ang Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan at Azerbaijan. Sa Africa, bagaman hindi ito kasing lawak ng pinsalang mararanasan ng iba, magiging matindi pa rin ang magiging epekto lalo na sa Egypt, kung saan lunod ang Cairo at Alexandria. Samantala, sa Persian Gulf, malulunod ang Qatar, Bahrain, pati malaking bahagi ng baybaying Saudi Arabia, at kasama pa ang Baghdad. Sa India at Pakistan, grabe rin ang magiging problema. Lahat ng nasa Bangladesh, wawasakin ng pagtaas ng dagat. Sa China, daan-daang milyon din ang maaapektuhan, kabilang na ang Beijing at Shanghai, at magtatampisaw din ang Seoul, Pyongyang at Tokyo sa tubig. Australia, magkakaroon ito ng bagong inland sea at makikita nating lumawak ng husto ang baybayin. At sa pinakahuli, ang Antarctica magiging isang archipelago na. Kung wala na ang napakalawak na yelo, maaari pang maging livable yan sa hinaharap, lalo na't madaragdagan ang temperatura at babawasan ng yelo. Pero tanong, ano ang magagawa natin para mapigilan ang pagkakaroon ng ganitong katapusan ng mundo senaryo? Maraming nagsasabing ang pinaka-epektibong paraan ay bawasan ang paggamit ng fossil fuels. Tutal, may mga bansa ng 75% ng power ay galing sa renewables, solar, wind at hydropower. Patuloy ding tumataas ang global investments sa malinis na enerhiya. 57% ang itinaas mula 2008 hanggang 2015. Kahit ang European Union ay dumoble ang renewable energy production mula 2000 hanggang 2013. At ang maganda, 195 na bansa ang lumagda sa Paris Climate Accord na nagsasaad ng kanilang pangakong magtulungan para labanan ang climate change. Habang lumalala ang mga hamon, lalo tayong napapalapit sa tunay na energy revolution. Siyempre, hindi lang malalayong bansa ang apektado, pati ang Pilipinas ay nasa peligro, lalo na't archipelago tayo. Kung tataas ang sea level ng matindi, maraming lugar sa baybayin tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao at iba pang coastal cities ang tatamaan. Maaari ring umabot sa punto na ang Manila Bay ay lumawak at maraming barangay ang lulubog ng lubusan. Ang mga mahahalagang sentro ng komersyo at tirahan ay mapipilitang lumipat. Kaya baka libo-libo o milyon ang maging climate refugees sa loob mismo ng ating bansa. Sa mga mabababang lugar tulad ng Navotas, Malabon, Bulacan Coast, pati na rin sa bahagi ng Pampanga at Bataan, maaari itong maging napakalaking hamon. Tandaan natin na hindi ito agarang mangyayari sa iisang iglap, ngunit unti-unti, sa loob ng ilang dekada, mararamdaman na ang pangmatagalang epekto ng pagtaas ng dagat. Kung ganoon, bakit hindi kumilos ngayon? Naririto ang ilang halimbawa ng mga hakbang, pagpapalakas ng renewable energy, pagpapababa ng carbon footprint, at pakikilahok sa mga polisiya o programa na tutugon sa climate change, pagbabawas ng paggamit ng kotse o pag-invest sa electric vehicles, pagtatanim ng puno, maging simpleng masusing pagpili ng produkto. Lahat iyan ay may naiambag. Kung sabay-sabay tayong kikilos, malaki rin ang magiging bunga. Nagawa na ito ng ibang bansa at patuloy na ginagawa, gaya ng nabanggit na datos tungkol sa mga bansang bumubuo ng 75% kanilang power mula sa renewables. Patuloy din ang pagdami ng solar at wind farms sa iba't ibang sulok ng mundo. At habang nangyayari ang lahat ng ito, tandaan lang natin na kung hahayaan nating manatili ang kasalukuyang trend, nandyan ang panganib na minsan pa, maaaring kailanganing lumikas ng daan-daang milyon o bilyon. Sa kasaysayan, nakakita na tayo ng malalaking climate migrations, ngunit ito ang magiging pinakamalaki at pinakamasaklap sakaling magtuloy-tuloy. Sa dulo, nakasalalay sa ating lahat ang magiging anyo ng mundo sa susunod na mga siglo.